Mainit na balita mga kaboses ng masa, former President Rodrigo Roa Duterte hindi na nga nakapagpigil at talagang binueltahan na nga si Senator Risa Hontiveros at isiniwalat na ang mga kabulastugan at mga kabalbalan at mga kalokohan na ginagawa nito sa ating gobyerno. Matatandaan nga natin na si Senator Risa Hontiveros ay #1 hater at basher ni Tatay Digong noong siya pa ay nakaupo bilang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Subalit, kahit wala na nga ito sa pwesto, ay patuloy pa rin ang mga paninira at pagpapabagsak ang ginagawa ng mga ito sa mga Duterte. Kaya naman, hindi na nakapagpigil ang dating presidente kundi patulan na nga ang mga accusation sa kanya ni Senator Risa Hontiveros at patatahimikin na nga ito all at once. Ayon nga sa mga DDS supporters ay kahit anong gawin ng mga politiko na mga ito ay hindi nilang mapapabagsak ang mga Duterte at nagsasayang lamang sila ng kanilang mga efforts dahil mas naniniwala ang taong bayan sa mga Duterte at hindi sa mga kagaya nilang korap at mga manloloko na mga opisyales. At heto nga, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Sa inyo, baka meron kayong mga kamag-anak or meron kayong mga kakilala, mga kaibigan, mga dabarkads, mga kapitbahay nyo, baka nangangailangan sila ng tulong na hindi po sila, syempre, kulang sa budget, di ba? Alam mo naman, di ba, pag medical assistance, mahirap po yan, no? Pag mga medical, financial, yan eh. Pag wala, syempre, pag walang-wala ka talaga, baka makatulong po ito, guys. Paki-check nyo po sa inyong screen, tingnan nyo po. O kaya pwede nyo i-replay na lang ng i-replay para makuha nyo lang yung mga requirements po. Ito po ang requirements ng kanyang requirements for medical assistance. Andyan po sa screen, guys. Nababasa nyo ba, mga kaibigan? Ayan mula sa Office of the Vice President. Grabe, galing talaga ni Vice President, no? Talagang makapanindig balahibo, guys. Meron talaga siyang concern sa mga tao. Ayan po, meron po siyang tulong, guys, medical assistance. Hindi lang po malasakit, meron pa medical assistance ang Office of the Vice President. Ang kanyang mga requirements, ihanda nyo lang, syempre mag-file mag-fill up kayo ng application form, ayan po, tapos medical certificate, syempre ihanda nyo yan. Medical or clinical abstract, sa mga doktor yan. Pag sinabi pong clinical abstract, guys, galing yan sa mga kunwari nagpaano kayo, nagpa-laboratory kayo. Ayan, medical or clinical abstract. Social case study report, yan po. Barangay certificate of indigency. Alam niyo na ibig sabihin nun. Okay? Indigency. Ayan. Photocopy of valid ID, bring original valid ID. Kailangan nyo ng original ID, or valid ID. Medicines, resita or receipt, no? Yung mga resita ng mga gamot. Kasi bibigyan din kayo ng gamot, guys, walang bayad, no? Libre yan, malamang. Tapos, hospital bills. Wag na wag nyong kalimutan ng hospital bills. Lahat na yan, requirements na yan, guys, ilista nyo o kaya screenshot nyo. Baka po makatulong lang po tayo, guys, ha? Galing po ito sa Office of the Vice President. Okay? Ano lang, no? Malay mo, makatulong tayo. Meron kayong mga kaibigan, mga kamag-anak, or mismo pamilya nyo. Baka nangangailangan sila ng tulong dahil karamihan sa atin dito nasa abroad eh. Nasa abroad kayo, di ba? OFW kayo. Pag meron kayong mga relatives na nangangailangan ng tulong sa Pilipinas, pwede nyo po itong ibigay, guys. Okay? Ito po, pangalawa. Ayan po, ito naman yung requirements. Okay, natapos na pala to. Ito naman yung mga niya, guys. Ito naman yung mga lugar niya. Ayan po, sa Mindanao.
Yan po yung mga lugar o mga satellite offices ng OBP para pwede nyong bisitahin, guys, in case na kailangan nyo lang ng tulong. Okay? Yan po yung sa Mindanao. Ayan, Western Mindanao, meron din sa Davao Satellite Office, meron din sa Caraga, at meron din sa BARM. O, ayan po ha, tingnan nyo mabuti. O, ito naman. Punta naman tayo ng Visayas. Sa Visayas naman, meron din sa Panay, Negros Island Satellite Office. Cebu, Bohol, and Siquijor Satellite Office, meron din. O, Eastern Visayas Satellite Office. Ayan po. Pag kailangan nyo ng tulong, puntahan nyo lang yung mga site na yan. Office of the Vice President Satellite Offices. Okay? Ito naman sa Luzon. Meron din sa Luzon, syempre. O, pwede rin sa Luzon, Cagayan Valley, Pangasinan, kaila Susan Abeles, oh. Yan, oh. Pangasinan Satellite Office. Tapos, Bicol Satellite Office, meron din, mga kaibigan. So, marami na po talaga, guys, no? Meron pa nga dito, Lipa, oh. Lipa Extension Office, saka Tondo. Tondo Extension Office, meron din. Ito naman ay Public Assistant Extension Offices. So marami, guys, kumakalat na po ang OBP or Satellite Office ng Office of the Vice President. So kahit saan kayong sulok ng Pilipinas, meron talagang assistance, mga kaibigan. Malaking tulong po ito, guys, no? Kung nangangailangan kayo, siyempre, hindi naman natin maiwasan yan, di ba? Hindi naman lahat dito talaga makaka-afford po tayo ng mga private hospital, no? Kailangan din talaga natin pag medical, eh. Malay nyo, guys, makatulong ito. So, please lang, no? Pakilista na lang o paki-screenshot para future reference po. Para sa future, okay? Ayan. So, nakuha nyo na, guys. Okay na ba? Okay na ba tayo doon? O, pakilista na lang, ha. Okay, mga kaibigan. Punta na po tayo sa issue natin. Tapos na po tayo doon. Palakpakan lang natin, guys, si Vice President Sara Duterte sa kanyang napakagandang programa. Palakpakan lang natin, mga kaibigan. Dahil marami na po, hindi na ang mga Pilipino po, mga kaibigan, yung mga kababayan natin, ay talagang mabibigyan na po ng sapat na mga assistance patungkol po sa medical o kaya kung ano man yung mga assistance na kailangan nyo. Okay? Maganda, guys. Ano yan, nakakatulong talaga yan, guys, eh. Parang malasakit din yan. Di ba? Pampanga, wala. Lito Manapol, wala, eh. Pero meron namang malapit. Saan ba yun? Tingnan nga natin. Tingnan natin yung Luzon. Visayas. Saan ba yun? Mindanao, Visayas, Cagayan Valley, meron. Tapos Pangasinan, ayan. Pangasinan meron. Pampanga wala, eh. Pero merong Lipa po, Lipa tsaka Tondo. Meron po, mga kaibigan. At least, di ba, meron. At least meron. Magkakaroon din siguro dyan sa Pampanga later on, no? O kaya sa Tarlac, meron din, magkakaroon din dyan. Pero ngayon, sa ngayon, guys, wala pa. Okay, mga kaibigan, punta na po tayo sa ating issue. Nako, eto na nga. Ayan po. Si Attorney Topacio. Ayan, nagsalita na po, guys, no? Kibuloy's lawyer says Senate should not continue to abuse their power. Tama din naman. Kasi inaabuso na po ng Senado at itong Kongreso ang kanilang kapangyarihan, mga kaibigan. Pagdating po sa mga hearing na yan. Basahin lang natin, guys, ha. Ang sabi po dito sa balita, patungkol po ito sa pag-abuse ng power ng Senado. Sabi dito, the legal counsel of religious leader Apollo Kibuloy said Monday that the Senate should not continue to abuse their power on the matter of issuing subpoenas. Ayan po, huwag nyo daw gamitin ang inyong kapangyarihan diyan sa Senado para mag-issue ng subpoena. Attorney Ferdinand Topacio cited the Supreme Court's ruling on the Senate Blue Ribbon Committee's abuse of discretion in issuing contempt and arrest orders versus resource persons in the controversial Pharmaceuticals Corporation Pharmacy Senate inquiry.
Doon siya nagbe-base mga kaibigan sa Farmally. Kasi guys, nangyari na ito sa Farmally. Pinagalitan sila ng korte. Ang Senado po, pinagalitan ng korte dahil bakit kayo nag-i-issue na wala naman kayong mga ebidensya at hindi naman kayo ang korte. Kayo ay isang body to legislate. Ibig sabihin, ang Senado po gagawa lang ng batas. Mga legislator po sila. Parang Kamara din gagawa ng batas. Hindi po kayo andyan para litisin ang isang tao, ikulong nyo, or husgahan nyo. Andyan kayo para may baguhin sa batas. Yan po ang ibig sabihin yan, mga kaibigan. Ang sabi dito, our Senate, particularly Senator Risa Hontiveros, should already learn to listen to the pronouncements of our Supreme Court and not continue to abuse their power. Topacio, sabi ni Topacio, mga kaibigan, lalo na daw ikaw, Madam Risa. I hope our senators will know their place. There are indeed some who abuse the power to subpoena. Kasi, ang nangyari kasi sa inyo dyan, subpoena lang kayo ng subpoena. Diba? In-explain ko na nga kagabi yan, na meron tayong Section 16 at Section 18. Igalang ang karapatan ng tao. Igalang, dahil demokrasya po tayo, mga kaibigan. Kailangan igalang po ang karapatan ng bawat Pilipino. Hindi pwedeng subpoena ka lang ng subpoena, wala pa nga kayong ebidensya. Meron kayong mga testigo, ayaw nga magpakita ng mukha. Walang ang totoong pangalan. Pati pangalan, ina-alias nyo. Tapos, ang hilig nyo magsubpoena, iimbitahan nyo pa si pastor para humarap niya sa Senado. Yung mga testigo nyo nga, ayaw nga lumabas ayaw nga ipakita ang mukha Takot na takot Ibig sabihin, gumagawa-gawa lang kayo ng testigo. Kung ako naman si Kibuloy, bakit naman ako pupunta dyan? Puro naman mga testigo mo, mga bayad. Mga bayad ni Ahas. Di ba? Tama? Tama ba, guys? Bayad ni Ahas yung mga testigo dyan ni Risa. At meron pong nagpatunay niyan. Di ba? May nagpatunay niyan. May nag-expose niyan. Isa sa mga membro ng kingdom. Di ba? Tama? Pero mga kaibigan, bakit pinipilit pa rin nila si Kibuloy? Kahit alam naman nila na kulang sila sa ebidensya. Yung Amerika nga 7 taon, dinidelay yung kaso. 7 taon na Hindi pa rin nila ma-extradite si Kibuloy. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila kaya ma-expedite. Kasi nga, ang sabi po ni Attorney Panelo, dinidelay nila dahil wala silang sapat na mga ebidensya. Kaya nadidelay po, guys. Tapos itong si Risa, nagmamagaling, hindi naman siya abogado. Diba? Abogado ba si Risa? Hindi po. Pero bakit po siya nagmamagaling? At pinipilit niyang papuntahin si Kibuloy dahil gusto niyang ipahiya. Diba? Yan talagang gusto nila dyan. Ito pakita ko sa inyo, guys. Ayan isa pa to. Ang sabi ni Kuting, bago siya umalis, papuntang Australia. Kasi si Kuting bumiyahe po sa Australia, ewan ko anong gagawin niya doon. Baka naghahanap ng kangaroo court. Ang sabi dito, Marcos to Kibuloy, just face the House Senate hearings. Sounds familiar ba, mga kaibigan? Sounds familiar ba? Just face the House? Sino palagi nagsasabi niyan dati? Just face. Di ba si Bonjing? Di ba si Bonjing, mga kaibigan? Face the music. Sinabihan niya si Bantag, face the music. Sinabihan niya si Tevez, face the music. Ngayon naman, itong si Kuting, ang sabi niya, just face the House and Senate hearings. Grabe, ang galing niyo talaga. Just face daw the House. Pero bakit ikaw, Kuting, ayaw mong harapin ang mga tanong ng mga tao? Sabi mo kay Kibuloy, just face the House and Senate hearings. Ayan sinabi niya yan Nasa balita yan
Hindi ko naman gawa-gawa yan. Galing po iyan sa page or sa website ng Krappler. Ayan o, Marcos to Kibuloy. Just face the House and Senate hearings. Ang galing magsalita ah. Oh, Pastor, face the House daw. Pero ikaw, Kuting, hanggang ngayon, hindi mo pa rin hinaharap ang challenge or yung mga kumbaga, hinahamon ka ng mga tao na sagutin mo yung mga tanong, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasagot. Akala ko ba face the House and Senate hearings, pero bakit ikaw, hindi ka man lang nagpakita ng concern patungkol po sa mga paratang sa iyo, especially po yung ikaw daw ay bangag, ikaw daw ay gumagamit. So sana harapin mo rin yun para fair, di ba? Para malaman talaga natin. Para malaman natin kasi sabi nga niya sinabihan niya si Pastor, just face the House and Senate hearings. Pero bakit ikaw, wala ka man ng explanation. Di ba? Pero ang galing mo magsalita. Parang kinain mo yung sarili mong salita. Sinasabihin mo si Kibuloy, just face the House, ikaw. Ba't ayaw mong harapin? Bakit ayaw mong harapin ang mga paratang sa inyo ng mga tao? So kailangan harapin mo rin. Kasi kung gusto mo si Kibuloy humarap sa Senado, dapat ikaw din dahil ikaw ang Pangulo para patas ang laban. Di ba? Marami pong pasabog guys ang nangyari kagabi kay Duterte, kay Tatay Digong. Ang daming pasabog. Talagang feeling ko guys, ito masasabi ko lang dito ha. Sino bang nakapanood kagabi? Sino nakapanood? Taas ang paa. Sino nakapanood kagabi sa ni Tatay? Napanood nyo ba guys? Si Bonjing, oo. Dapat kasi ituloy ang pag-test. Dapat kasi ituloy. Kasi pag hindi tinuloy yung test na yon, paano natin mabigyan ng justification na hindi ka talaga gumagamit? Wala naman Hindi naman nila tinutuloy Di ba? Ngayon mga kaibigan, puntahan po natin si Tatay Digong sa kanyang pronouncement kagabi. Kasi matindi guys Matindi ang mga sinasabi ni Tatay Digong kagabi. Talagang lahat po ng yung mga sabihin na lang natin mga detractors na kuryente po sila kagabi mga kaibigan. Talagang ang galing talaga maglaro ni Tatay Digong. Ang galing talaga niya guys. Katulad nito, basahin nyo sa screen nyo. May pinost ako dyan sa screen. Saan na ba yun? Yan, pakibasa yan guys Ayan Lakihan natin. Ang sabi po ni Tatay Digong dito guys, kami magtanggap ng baril galing kay Pastor Kibuloy? Question mark. Question mark. Ibig sabihin kami tatanggap ng baril kay Pastor Kibuloy? Ako pa nga ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas or machine gun. Sabi niya, syempre pabiro lang yun Sabi niya, ako pa nga, kung gusto mo ako pa mag-deliver ng machine gun kanyon o kaya machine gun. Sabi niya naman dito guys ni Tatay Digong, it's very stupid proposition. It's silly. Kawalang hiyaan, it's silly. Bakit naman si Pastor mamibigay ng baril sa akin? Saan siya kukuha? Tama din naman. Make sense. Si Pastor mamimigay ng mga baril. Kaya saan siya kukuha ng mga baril? Hindi naman siya gun store. Hindi naman siya arm dealer. Di ba? Sabi dito, kung magsabi siya na wala siyang baril, bigyan ko siya. I have more than 500 firearms. Registered. Collector's category ako. Ibig sabihin, bili ako ng bili pero hindi ko magamit. Ibig sabihin guys, si Tatay Digong meron siyang 500 baril, mga firearms.
Kasi nga, collector's item yun. Registered ha, registered. Nasa kategory siya ng collectors. Collection po niya yun. Di ba? Ibang ibig sabihin ng collection. Ang collection, hindi mo ginagamit yan. Naka-display lang yan. Kasi, syempre, pag collectors, ano ka, nangongolekta ka ng mga item, katulad ng mga baril, or mga ano-ano pang mga item dyan, mga antiques. Kasi may value yan pag tumatagal. Lalong lumuluma. Pag luma na, lalong tumatagal, may value na yan. O baka Bible. Baka Bible siguro ang ibig sabihin, yes. Baka Bible siguro hindi baril, kayo naman. Di ba, Lito Manapol? Tama. Once again po, saan kukuha ng baril si Pastor? Ay, naku, kayo talaga. Ito po mga kaibigan, ang buong video. Ito na, alamin na natin guys. Magbibigay muna tayo ng updates. Sinagot naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong paratang na nakakuha sila ni Vice President Sara Duterte ng mga baril mula kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Alamin natin ang report na yan mula kay Hannah Jane Sancho. Sa isinagawa ang pagdinig ng komite ni Senator Risa Ontiveros kaugnay sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ, isang testigo ang dumawit sa pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Paratan ni alias Rene, mayroong pagkakataon na nakita umano niya na mayroong mga bitbit na bag na may laman ng mga baril ang dating Pangulo at Vice Presidente na galing umano kay Pastor Apollo. Pero tugon naman ng dating Pangulo sa paratang na ito, kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? It's a very... Pahayag ito ng dating Pangulo sa isang press conference sa Davao City. Pagdedepensa pa ni Duterte kay Pastor Apollo, saan naman kukuha ang butihing pastor ng mga baril at aniya mayroong koleksyon siya ng mga ito. It's silly. Bakit mas si pastor mamigay ng baril sa akin? Saan siya makuha? Ako ang supplier ng firearm dito, hindi ako naghingi. Matagal na akong supplier ng firearm, bata pa ako. Collectors category ako eh. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. I can only use one. Samantala, una na rin ipinagkiwit balikat ni Vice President Sara ang nasabing akusasyon at sinabing hindi na siya magugulat kung dadami pa ang mga pag-atake laban sa kanya sa susunod na panahon. Pahayag naman ni dating Pangulong Duterte sa isinagawang hakbang ng Senado na isabpina si Pastor Apollo kasunod ng mga paratang na mga kinuha nitong testigo. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Or if outside the national interest that you should appear. If I begin to question you, what is the significance of that interest? Wala mo na nakita na of national interest yung... Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Ayan po, galing talaga ni Tatay Digong. Ang galing talaga. O, gusto nyo kanyon? Gusto nyo machine gun? O, gusto nyo kanyon? Gusto nyo machine gun? Ayan, si Tatay Digong. Collector's items. Ay, si ano pala si Norma Jalaba. Ako, Foodinet, Stamps and Old Money Collection. Nagko-collect ka pala, Norma Jalaba. Galing. Good luck ha. Galing naman. Alam mo guys, gusto ko rin mag-collect dati. Dati nakapag-collect ako ng mga stamps din panahon natin.